Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mahiyang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Si Gerald, isang 30 taong gulang na freelance photographer mula Quezon City, ay kilala sa kanyang husay sa pagkuha ng mga candid moments sa mga kasalan. Isang araw, nakatanggap siya ng booking mula sa isang kliyente na taga Balonghaw, isang liblib na bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Pinadala sa kanya ang lokasyon, isang ancestral house na pag-aari raw ng mga Lontok, isang mayamang angkan. Hindi pangkaraniwan ang setup. Wala sa simbahan ng kasal, kundi sa mismong bakuran ng bahay. Ayon sa coordinator, mas gusto ng pamilya na maganap ang kasal sa lupang pag-aari ng mga ninuno nila. Bagay na tila may tradisyonal na ang kahulugan sa kanila. Dumating si Gerald sa lugar sakay ng kanyang kotse, bandang 10:00 ng umaga. Lumang-luma ang bahay. Mataas ang poste, gawa sa nara at may disenyong pang-Espanyol. Nasa gitna ito ng malawak na lupait na palilibutan ng 2 naglalakiang puno ng akasya. Mapayapa ang paligid, tila may katahimikang hindi mo matukoy kung nakaka-relax o nakakabahala. Habang nagsiset up ng kanyang mga kamera, pansin ni Gerald na tila masyadong tahimik ang paligid. Wala masyadong cellphone signal at ang hangin ay malamig-lamig sa kabila ng katanghalian tapat. Habang tumatagal, dumadami ang mga bisita. Lahat ay nakaputi. Hindi karaniwan para sa isang kasalan. Pero iniisip ni Gerald na baka ito'y parte ng tema. May kasiyahan, kwentuhan, tawanan at kainan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid ng akasya. Habang kinukuhanan ni Gerald ang bagong kasal sa gitna ng bakuran, napansin niyang may isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo sa gilid ng crowd. Di siya kasama sa bisita. Walang nakakapansin sa kanya. Pero tila nakatitig ito kay Gerald. Habang nakatutok ang kamera niya sa bagong kasal, biglang lumapit ang matandang babae at mahigpit na hinawakan ng kanyang braso. Bumalik ka na bago mahuli ang lahat. Mahina, ngunit malamig na bulong nito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nahulog ang kamera sa damuhan at dumilim ang kanyang paningin. Nagising si Gerald sa kanyang sariling kwarto. Madilim, mabigat ang kanyang pakiramdam. Parang pagod na pagod. Sa kanyang gilid, nakita niya ang kanyang nanay
umiiyak. Kasama nito ang kanyang nobya na si Kay. At ang matandang babaeng humawak sa kanya, ngayon ay nakasuot ng puti at may dalang buntal na bag. Siya si Aling Esmeralda, isang kilalang albularyo sa kanilang probinsya. Anak, salamat sa Diyos. Gising ka na. Bulalas ng kanyang ina. Pagkatapos ang ilang minuto, ipinaliwanag ni Aling Esmeralda ang buong nangyari. 3 araw pa lang nawawala si Gerald. Hindi siya nag-text, hindi rin siya umuwi. Lahat ng pamilya at kaibigan niya ay nagpanik. Halos naisampa na ang missing person report. Hanggang sa mabuksan ni Kay ang notebook ni Gerald kung saan nakasulat ang schedule ng mga kliyente niya. Doon nila natuntun ang lokasyon, ang Luntok Ancestral House. Nang puntahan nila ang lugar, tumambad sa kanila ang isang abandonadong bahay. Madilim, lumang-luma, wasak na ang mga bintana at kalat-kalatang damo. Hindi ito gaya ng larawang ipinakita ni Gerald sa kanila bago siya pumunta. Sa loob ng bahay, nakita nila si Gerald nakaupo sa sahig. Nakapikit, hindi kumikibo, gaya ng estatwa. Walang galos, walang malay. Dinala agad si Gerald sa ospital. Ngunit kahit ang mga doktor ay walang maipaliwanag na kondisyon niya. Dahil wala nang ibang solusyon, ipinatawag ng ina ni Gerald si Aling Esmeralda. Agad naman itong dumating. Bit-bit ang kanyang mga anting-anting, langis at itim na kandila. Pagpasok sa kwarto, sinabi niyang, "Ang katawan ng anak mo ay nandito, pero ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa ilalim ng mga puno ng akasya. Sa lupaing kinubkob ng mga engkanto at mga ligaw na kaluluwa." Delikado raw ang orasyon sapagkat kailangan niyang pasukin ang mundo ng kabilang dimensyon upang sunduin ang kaluluwa ni Gerald. Nagsimula na ang orasyon. Naglatag ng bilog na asin si Aling Esmeralda sa paligid ng kama ni Gerald. Sa gitna nito, pinatong niya ang pulang telang may simbolo ng sinaunang baybayin. Nagalay siya ng kandila at pinatugtog ang isang lumang tambolin. Habang inoorasyonan ni Aling Esmeralda ang katawan ni Gerald, lumutang ang kanyang kaluluwa. Sa panaginip ni Gerald, nakita niya ang sarili sa gitna ng kasalan. Ngunit sa halip na kasiyahan, lahat ng tao ay wala ng mukha. Puro anino. Umiikot-ikot siya sa parehong lugar, pero hindi siya makalabas. Sa ilalim ng puno ng akasya, may isang itim na pintuan at sa likod nito, naroon ang multo ng babaeng ikinasal, pati na rin ang mga kaluluwang naiwan sa bahay. Ipinapakita nila ang totoong kwento. Ang kasalan ay matagal nang nangyari, taong 1947 pa, pero nauwi ito sa trahedya. Pinatay ng lalaking ikinasal ang buong pamilya ng babae dahil sa matinding selos. At mula noon, bawat ikalawang dekada, inuulit ng mga ligaw na kaluluwa ang kasalan sa sinumang maaakit sa lupang iyon.
Si Gerald ang napiling maging bagong saksi upang panatilihin silang buhay sa alaala ng kasinungalingan. Sa mismong panahong halos tangayin na ng dilim ang kaluluwa ni Gerald, narinig niya ang tinig ni Aling Esmeralda. "Gerald, bumalik ka! Hindi mo ito mundo." Isang huling orasyon ang binitawan ni Aling Esmeralda habang mahigpit niyang hinahawakan ang braso ni Gerald. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Mula sa dilim, nakita ni Gerald ang kanyang ina at si Kay. Umiiyak at umihiling na bumalik na siya. Bigla na lang siyang nagising. Gulat si Gerald. Basang-basa ng pawis. Nanginginig pero buhay. "Hindi mo alam kung saan ka nanggaling, anak. Halos isuko na namin sa Diyos ang lahat," sabi ng kanyang ina. Sa tabi ng kama, nakita niyang nakaupo si Aling Esmeralda. Ipinahid ang langis sa kanyang pulsuhan. "Wala na sila. Pero huwag ka nang babalik doon," bilin nito. Nang magbalik si Gerald sa kanyang studio, tinignan niya ang kanyang kamera at dinala niya sa Pangasinan. Isa lang ang nakuha nitong litrato. Ang larawan ng magkasintahang bagong kasal sa gitna ng 2 punong akasya. Pero sa likod nila, may iba pang mga kaluluwang nakasama sa larawan. Walang mata, puro anino. At isa sa kanila ay ang babaeng humawak sa kanyang braso na ngayon ay pamilyar sa kanya, si Aling Esmeralda, na sa larawan ay mas bata pa ng 60 taon